So magandang buhay everyone! Welcome sa BTS or ang Behind the Science podcast kung saan kinakausap natin ang mga nangungunang siyentista tungkol sa kani-kanilang mga ginagawa sa larangan ng science. So for this episode, marami tayong guest. So yung mga guest natin, they are the research assistants na nag-work sa Pag-asa Island. So let's all welcome Lala Calle, Dana Manogan, Paulo Ko, Rose Gabuyo, and Brian Kasaway. So welcome guys sa podcast. Hi! Hello! Magandang gabi, Brian. Hello everyone. Ayun, so para mas makilala kayo ng ating audience, siguro introduce lang natin yung sarili natin and then kung ano yung naging role natin dun sa research cruise sa Pag-asa. So we'll start with Lala siguro. So, hello, I'm Lala and ang role ko dun sa Pag-asa Island, isa ako sa mga marine biologists na nag-assess ng surrounding coral reef sa Pag-asa Island and yung mga nearby reefs sa mga cays. And including din doon sa work ko is to observe and assess yung status ng giant clams doon sa area, and meron din kaming assessment of mollusk. So this is partners kami ni Ate Dana, and she will continue what we have done sa Pag-asa Island. Ayun, so thank you Lala. So next, Dana. Hello, ako si Dada. Kasama kami ni Lala na nag-observe sa biological organisms sa Pag-asa Island, and kung siya nag-concentrate sa corals, ako or sa bentot, nag-concentrate naman ako sa fishes, and magkasama rin kami nag-assess ng mollusk. Ayun, thank you Dana. Next we have Paulo. Hi, my name's Paolo. So yung primary purpose ko sa cruise na to ay to observe and assess yung beach vegetation on the island, as well as help everyone else lang. So basically ako yung number 2 ng everyone, especially kay Rose. Ayan. So thank you Paulo. Speaking of Rose, next Rose, introduce. Yes. Hi, I'm Rose Gabuyo. Medyo mahaba yung naging role ko sa cruise kasi I was part of the cruise since April 2021, since nag-start yung yung 4 na cruises. So yun, apart from being a researcher focusing mainly on the island's groundwater resource and issues on coastal erosion, iba-iba talaga yung naging role ko sa bawat punta namin sa isla. I was an incidental RA of Upgrade SIA under the IRER project of Sir Ando. Nung unang punta namin, noong April 2021, kasama ko si Drew na nag-note at nagsagawa ng initial assessment ng mga kailangan for the refurbishment of the research station. Kasama, syempre, si Sir Ando. And leading to our next visit in October 2021, kung kailan kami naging karpentero, pintor, at researcher na rin, kami rin ni Drew yung busy sa pagbili ng mga gamit. Eventually, ginamit naming 5 sa station para maging operational ito. So, yeah, I was Sir Ando's chuwariwap. I was a carpenter. I was a PR personnel, logistics personnel, and of course, geological oceanography researcher throughout the entire 2 years of Upgrade SIA. Ayun po. Wow, star for all seasons, Miss Rose Gabuyo. wala akong, parang nawalan ako ng choice. Kami ni Drew. So thank you, Rose. Thank you. Ayan. So last but not the least, syempre, Kuya Bri. Hello, ako si Brian. Kung si Rose ang chuwariwap ni Sir Ando, ako naman ang chuwariwap ni Sir Deo. Isa sa mga mainit na scientist sa West Philippine Sea. Yan. Ang role ko naman, number 1, pansin mo 5 kami, ako yung walang ka-tag team. Silang dalawa, tag team sila. Ako individualistic ako. Ang naging trabaho ko sa Pag-asa Island, number 1, isla sa gitna ng dagat. Pero guess what? Ang daming basura ng isla.
Ang goal ko ay ma-quantify at ma-describe ano yung patterns ng basura doon sa north, southeast at saka west coast ng Pag-asa Island. And siyempre, dahil sa laba ko ni Sir Deo, isang magaling na microbiological oceanographer, nanguha ko ng water samples in the hopes of collecting DNA ng bacteria, ng virus, technically mga microorganisms, microscopic organisms at saka mga environmental DNA. Yun, tapos ako rin dahil ako pinakamatanda sa kanila, nagsiserve din as kuya nila. So, kapag may mga kailangan na kausapin na hindi taga MSI, usually ako yung lumalapit, kausap ng mga Navy, kausap ng Coast Guard, kausap nung sa LGU, etc. Yun. Ayun. So, thank you, Kuya Bry. So, I hope the viewers know the faces of these 5 because sila talaga yung pillars. Yung Parang sila yung nagsumikap para magkaroon tayo ng Marine Research Center sa Pag-asa Island. So, speaking of Pag-asa Island, nasan nga ba siya? So, sinong pwede sa inyong mag-describe kung nasan talaga ang Pag-asa Island? Kasi ang naririnig lang natin sa news, nasa West Philippine Sea siya. Pero saan siya exactly? yung Kalayaan Island Group muna. Yung Kalayaan Island Group kasi, it is comprised of a cluster of islands in the northeastern portion of the Spratly Islands. So, itong cluster na to, it is located within the territorial waters of the West Philippine Sea. So, sa atin ito, about 500 kilometers west of mainland Palawan. Ang region na ito ay declared by UNCLOS as part of the Philippines Exclusive Economic Zone as well as its extended continental shelf. So, yun. Si Pag-asa Island, also known as T2 Island siya, yun yung name niya. Isa sa mga islands, kasi doon sa Spratly Island or Kalayaan Island Group, marami pang iba't ibang mga isla matatagpuan. Isa yung Pag-asa Island dun sa mga kiniklaim na under sa jurisdiction ng Philippines. So, formally, si Pag-asa Island is one of the islands ng munisipyo ng Kalayaan. Munisipyo siya ng Palawan. Pero guess what? Sobrang layo niya sa mainland Palawan. Kaya minsan yung seat niya, yung seat ng government is actually meron sa isla, pero yung totoong nagmamanage ay nasa mainland Palawan. Tapos, maganda siyang isla, pero yun nga, nasa gitna siya ng dagat, nasa pagitan siya between Vietnam, Malaysia, China, Taiwan. So, doon siya sa open space na, pero pinakamalapit siya sa Pilipinas. Ayun. So, atin talaga yun, di ba? So, ayun naman yung pinaglalaban natin, di ba? So, with regards to yung pagpunta nyo doon, kung paano kayo napunta doon, so it's part of a research cruise or a research project, tama ba? Yes. Ayun. So, ano yung nag-udyok para dun sa ating mga principal investigators na puntahan yung Pag-asa Island? Or ano yung para saan ba yung pagpunta natin doon? The cruise was funded by the National Security Council as part of the government's effort of securing our lands and waters. And of course, Upgrade SIA is part of the academy's effort then, especially UP Marine Science Institute, to establish our very own operational research station in the area. And syempre, to upgrade the capacity, the knowledge and understanding of everyone, that we upgrade the understanding that we currently have tungkol sa dagat na ating patuloy na ipinaglalaban. Ang alam ko, isa rin sa sinubukang gawin talaga ng MSI ay hikayatin pa yung ibang institution na sumama sa expedition sa West Philippine Sea para ma-distribute din yung effort, ma-distribute yung knowledge, and yung scientific competencies. And so maraming objectives actually talaga kasi 4 yung projects na under ng Upgrade SIA or upgrading capacity, infrastructure, and assets of marine science research in the Philippines. 4 yun, iba-ibang objectives nun. Ayun. So, actually program pala siya, no? Based dun sa description, hindi pala sa... So, 4 na project. So, from those 4 na projects,
hindi kayo pare-parehas ng project, I'm assuming, tama? Yes. Mm-mm. So, you're part of a very big program. As you've said, it's funded by NRCP, tama? NSC, National Security Council. NSC. Okay. So, hindi siya under ng DOST, kumbaga. No, or it's under not. Ba siya? Hindi. NSC. Okay. So, primarily, yun nga, nabanggit nyo kanina during your introduction, assessment talaga yung tinignan natin doon sa area plus capacity building. So, by capacity building, ano yung binuo or nakapaloob dun sa capacity building na yun? Yun yung isang project yung Hainaku project. Pero hindi kasi ako masyadong familiar. It's hindi kami kasali sa project na yun, kaming 5. Hindi kami kasali sa project na yun. But yes, yung isang project, it's the Hainaku or the Higher Education Institution and Non-Government Agency Capacity Upgrading. Ayan. So, hindi kami kasama dong 5 kasi kaming 4 ni si Lala, si Dana, si Pau at ako, kami ay under ng IRARE project ni Sir Ando or the initial repair and refurbishment of the Pag-asa Station. Si Bri naman ay under kay Sir Deo. Si Sir Deo naman yung head ng NARFLEET or National Academic Research Fleet. Oh, okay. So, yung ginawa nyo, okay. So, bio part pero under kay Sir Ando? Yung project? Yes. Oh. Yes. So, ang interesting niya, kasi syempre, natamaan nyo kasi lahat ng ng dapat tignan in a way. So, you have coral reefs, you have bentos, you have beach surveying, tapos yung microfauna dun sa area. Natamaan nyo lahat. Tapos, naggawa pa kayo ng research station. yung research station, yung refurbishment niya, it started in October talaga. The research station has been there since 1995 or late 1990s, but it has never been used as such. It was used by NAVSUG of the Navy, yung mga Navy divers as their hub, pero it has never been used by scientists. So yung nangyari, in October 2021, and April 2021, we went there for the initial assessment ng station, ano yung kailangan ayusin. And then when we went back noong October 2021, yun talaga yung major refurbishment. Doon talaga kami naging karpintero. Imagine Sir Ando, Boss K, Sir Deo, Ma'am Hazel, and Dr. Tayag of BFAR. Lahat sila naging karpintero. And attorney Batong Bakal. Attorney Batong Bakal. Kasama namin siya na nagka-karpintero. So, yeah, that was back in October 2021. And then when we went there, as kami ng 5, yun na yung unang beses talaga na ginamit siya as research station. So, ang nag-start talaga ng refurbishment, sina Sir Ando, yung effort nila. Yung effort ay galing sa group talaga nila. Okay. So, gaano kayo katagal nag-stay doon sa island for the project? Siguro, na kayong 5 ha? Na kayong 5 may magkakasama? Nung first part, 2 months ata, 2.5 months. Yeah, almost 2.5. Mga almost 3 months. Parang April 27 tayo umuwi. Oh, medyo matagal din pala. Parang first week ng February to April. Yeah. Okay. So, sa 2.5 months na yon, syempre, kilala nyo na yung isla. Or I suppose, diba? So, can you guys describe in 2 words? Can you guys describe in 2 words Pag-asa Island? Si Brian po, marami experience. Kuya Brian, sige. Kuya Brian, ikaw muna. Sige, sa akin, small but symbolical. Ganda ng symbol. Symbolical. Sige. Explain. Well,
Number one, literally small siya. Tatlong words pala ginamit ko, no? Ano siya, number one, very small siya. May kita mo talaga, pag doon ka sa pinakamataas na building sa area, may kita mo talaga yung north, south, east, west corners niya. Kahit magpalipad ka ng drone na sobrang baba, kita mo kaagad, kaya mong i-360 yung buong island. Wow. Symbolic sa, siguro maganda yung pangalan niya, Pag-asa. Kasi ano siya, parang sa akin, nire-represent siya ng status ng Philippines na in terms of development, medyo underdevelopment technology, underdevelopment yung resources, kulang sa alaga, kulang sa information na meron doon. Pero the life is thriving. Kahit siguro mga less than 200 yung mga tao doon, para ramdaman mo konektado yung bawat isa. So, isipin mo, yung mga tao doon, parang technically isolated sa buong mundo. Pero, masaya sila doon sa isla. So, parang, na-realize ko na parang, mas madaling, mahirap mabuhay doon kasi yung weather doon talagang extreme eh. Umulan ng onte. Walang ulan na matumal doon. Ulan doon, laging parang bagyo. Pag umaraw naman, para ka nasa desert. Ganun talaga siya. But, it is actually habitable thanks to the people inside. Ay, ang ganda nun Naku guys, tapatan nyo daw yung sagot ni Kuya Bri. Sige, thank you Kuya Bri. Ikaw, Dana, in 2 words, describe Pag-asa Island. 3 din ako. Peaceful and harsh. Sige. Pero parang almost same na din kay Bri, na parang grabe din yung weather, grabe din yung geopolitics sa area, pero ang peaceful niya, like may kita mo yung mga bata, pumapasok lang sa school, naglalaro ng mga games natin, tapos pagdating sa fish, parang madalas ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, pero sa mga times na pwede ka mag-dive, ang peaceful sa baba, parang naka-adjust na yung organisms and parang peaceful na lang niya, ganun. Parang ang saya tuloy. Char. Oo. Anyway. At may opposite ganun. Ay. Pero yun, thank you, Dana. Ikaw, Paolo, in 2 words. Sige, gawin natin 3 kasi sabi nila 3 daw. So, para sa akin, siguro yung 2 words ay extreme climate na na-touch on na nila. Feel ko yan yung pinaka-memorable about the island for all of us kasi exposed kami to yung conditions. Like sabi ni Kuya Bri, pag mainit doon, sobrang init. Pag ulan, parang bagyo. Like, the hottest hots I've ever experienced and the strongest typhoons I've ever experienced were on the island there. And in fact, yung strongest point ni Super Typhoon Yolanda was over Pag-asa Island. Grabe. Okay, so extreme climate. So, yeah, medyo nagka-picture na ako ng there's beauty and then there's also the opposite. Sige. Thank you, Paolo. Ikaw, Lala. Sa akin, siguro, from the name itself, Pag-asa, hope, and community, siguro yun yung 2 words na may isip ko. Just like what Ate Dana said, in comparison naman sa aking inobserve underwater, sa Bentos, much more kasi degraded yung reef. Yung reef. Sabi to kanina ni Emro sa akin na, but there are patches which brings us hope and at the same time, in connection with what's happening here in the Philippines, kung ano yung status rin natin nga sa West Philippine Sea, na may hope kasi there is community. And yun nga, yung community nga yung parang sila yung nagsasabi na atin to. So, sila yung parang symbol na nagsasabi na yung place na to, atin to. Yan. Wow, ang ano nun, grabe, ang bigat. Pero syempre, that's really part of it. Kasi syempre from your experience yun yung nakita at na-experience mo doon. Ay, nasimbahan ba tayo? Char. Curfew na kasi ngayon, 9 p.m. na. Curfew na. Naririnig niyo? Sorry. Curfew kasi curfew. Nasa liblib kasi akong lugar. Bawal yung mga bata magliwaliw.
Imagine ko parang may pare na may dinadanggel na gano'n. Tapos, Girl, inabot na tayo ng curfew. Anyways, sorry na tayo na onte. Ikaw, Emrose, 2 words. 2 words. 2 words lang talaga ako. God-given gift. Ay. Pag, the place is a God-given gift. Ang daming, for me kasi pag tinitingnan ko yung Pag-asa sa media ngayon, para siyang kawawa. Para siyang lugar na hindi mo gugustuhin puntahan ngayon. Para siyang lugar na, although it's a symbol of hope, sabi nga ni na Brian, para siyang yung image na napipick up ko from the media right now is that it's a God-forsaken place. But it's actually a God-given gift to all Filipinos. It's a God-given gift. The community, the natural resources that we have that we need to protect, the richness of the ocean, the sea rather, nandun lahat yun eh. Kailangan lang natin pangpalakasin o pagtibayin yung pagyabungin yung ating mga kaalaman, para alam natin kung ano ba talaga yung pinoprotektahan natin. Ano ba yung klase ng buhay na nandun sa lugar na gustong-gusto namin, lalo na kaming naka-experience mamuhay doon in a short period of time, kung ano yung mga nakita namin na gusto namin protektahan. It's a God-given gift. Grabe. I mean, hearing all your descriptions, parang, alam mo yun, parang it really enhances yung patriotism. I mean, in every way that we can. As scientists, lagi natin sinasabi, di ba, we're doing science for the people. And I think these are the people that really would benefit the science that we do. And before we proceed, I just really want to commend your work. And alam ko hindi, words can't describe what really you experienced. Pero really, in behalf of the Filipino, in behalf of the scientists, especially the marine scientists, we thank you for the work that you have done. And very fruitful, although syempre hindi pa na pa-publish, pero I think papunta na tayo dyan. So, speaking of the science, ayan. So, let's talk about the specifics. Kanina you described ano yung role ninyo dun sa cruise or dun sa research cruise sa Pag-asa Island. So, we would want to know ano yung specifics nung natinignan ninyo. So siguro let's start with Paolo. Okay. So for me, yung main part ko is the vegetation on the island. I don't know if na-mention pala kanina, pero in line with yung mga topics namin, we wanted to see din ano yung effect ng recent super typhoon Yolanda on those research topics. So for me, vegetation, kay Kuya Bri, yung mga plastics at microfauna, kay Emrose, yung coastal erosion and groundwater, sila Ate Dana and Lala, yung sa seagrass and marine biodiversity, right? So, Typhoon Odette pala siya, hindi Yolanda, sorry. Okay. Typhoon Odette, okay. Yung vegetation ng island is actually very typical of a tropical island. So, yung typical beach trees like coconuts, Calophyllum inoculum, or bitaog, Savola tacada, and those common beach vegetation were present on the island. So besides that, typical din na madami ding ibang species that are introduced or invasive. This is typical because inhabited islands siya. So if they import like sediments na dadala yung mga seeds and whatnot, or even yung decorative plants na lalagay din. So those are some of the things I found. And in relation to the typhoon naman, we found the sturdiest trees or the most resilient to the typhoon are yung mga bitaog and yung mga hardwoods talaga and deep-rooted trees. Tsaka talisay.
Okay. So, mainly vegetation. So, meron bang mga fruit-bearing trees dun sa island? Just curious. Fruit-bearing trees. Meron naman, pero hindi nila kinakain. Besides yung mga planted nila, so yung mga normal na mango, tsaka yung mga guava. Pero maliliit pa lang yung mga ganon kasi they were recently planted lang when the people were relocated there. Oh, I see. So, thank you, Paolo. Ikaw naman, Dana. Hello! As I mentioned earlier, parang mas ang concentration ko and with Lala ay yung fish and coral, and for me yung fish. And ayun, parang minap out namin yung fish organisms, diversity nila, abundance, tsaka biomass sa different parang locations sa island. Parang meron kaming seagrass, and then meron kaming shallow reefs, and then meron kaming deeper version ng shallow reefs, ganon. And parang may different parang geological sites then around the atoll. So parang sa lagoon or sa area na mas facing yung mga typhoon, mga ganon, mga monsoon. And then, as sabi rin nila kanina, tinay naming mag-explore sa reefs na mga medyo further sa island, tignan kung may impact pa yung fishing ng island, mga ganon. Tignan naman, maraming factors na tinignan and relate namin sa fishes na nakita namin. Sige, interesting. So, sige, punta tayo kay Lala kasi siya yung katandem mo, Dana eh. Ayun. So, yung specific talaga, just what Dana said, yung tumingin kami ng iba't ibang areas sa surrounding yung Pag-asa Island. Tinignan namin yung coral reef status and nag-assess kami sa different surrounding siya. Tapos meron din malayo na areas and both shallow and deeper shallow reef. So, actually parang ang nakita namin, most of the reefs talaga sa Pag-asa ay degraded na. Pero merong mga areas na nakahanap kami ng mga table corals pa and other species of corals, mga folios, may nahanap din kami sa mga shallower reef. And then, sa reef flat, interestingly, may nakita kaming mga nag-grow ng mga massive corals na juvenile, and marami sila. And yung siguro yung pinaka-interesting din siguro sa Pag-asa is may area talaga na sobrang lawak yung Heliopora. So, Heliopora, yung blue coral, as what Dana said, marami din fish doon sa areas. Malapit siya sa seagrass bed. So, interesting yung ganong aspect. Other than that, kumuha rin kami actually ng chemical water parameters, physical chemical parameters, and nag-check din, yung sa part ko naman, nag-check ako ng status ng giant clams. So, nag-identify ako ng species doon and nag-measure ako ng sizes para to know lang kung ano yung mga available pa na resources natin. In connection with that, umikot din kami sa shoreline kasi, to be honest, first time ko nakakita na maraming giant clamshells sa isang island. Parang first time ko nakahanap ng ganong kind of view na puro mga giant clamshells. So, kasi previously, nakapagpunta na rin ako sa iba't ibang areas sa Philippines to assess giant clams, and yun yung first na nakahanap ako ng ganon kadami. So, inassess din namin yun. Since si Sir Ando yung boss namin, so he's marunong or mas interested talaga siya sa kung ano yung previous na nahahanap doon sa area. Kasi it only means na kung anong nahanap doon previously would thrive also in the area. So, yun yung specific. Follow-up question. Yung giant clams ba doon, is it planted or natural doon? Natural. Natural yung nakita namin. So,
based din sa mga previous papers kasi, yung giant clam sa WPS, may area na nilagyan din. But, based on records, namatay kasi yun. So, yung mga buhay doon are actually naturally nagre-reproduce siguro sa area. Yan. Nice. Parang ang fun lang na may natural doon na hindi kinultivate or hindi in-implant doon sa lugar. Anyway, thank you, Lala. So, ihuli natin si Emrose kasi feeling ko siya yung mas maraming dahil siya yung maraming ginawa. Kuya Bry, ikaw. Okay, yun sa akin naman. Sige, punta naman tayo sa usapang hindi biology. Punta tayo dun sa anthropogenic effects ng nasagap kong mga impormasyon tungkol sa isla, yung basura. So, kasi, di ba, ano ba yung corny para nagko-coastal clean up si Brian? Pero actually, magandang model ang pag-aaral ng basura sa mga floating debris na napupunta sa island. Number one, unang-una, there is presence of trash in the island despite its isolation in major littoral countries or mainland countries. So yung mga basura natin na galing sa lupain or sa mga activities natin sa boat, mapa-tourism, mapa-naval or coast guard missions yan, nagpo-produce yan. So ang una muna, dahil nga siya ay exposed sa lahat ng types ng monsoon, napansin namin na mas malakas ang accumulation ng basura depende sa kung saan siya exposed. Pag southwest monsoon, mas mataas yung basura sa southwest part ng island. Kapag northeast monsoon, mas mataas sa northeast. Tapos, ang majority, sabi na ako ng results, pero present ko naman pala to sa mga symposium. So I guess okay lang din malaman ng Madlas ngayon, ang pinakamadami, iba-iba ang basura. Sa lupain kasi ang pinaka-nakikita, plastic wrappers, candy, mga damit. Doon, ang top 3, water bottles. Number 2, mga fishing nets, saka fishing wires. Tapos number 3, plastic fragments. As in, hindi mo ma-identify kasi basag-basag na. Pare-pareho sila sa kahit anong part ng island. At saka nung nagpunta rin ako sa iba't ibang islands, katulad ng Patag, saka Patag, Lawak, pare-pareho din sila ng basura. It's the same. So ngayon, ang implication niya kasi, minsan ang ina-address natin na primary producers ng plastic or ng pollution ay yung mainland, which is true. Pero medyo kulang tayo ng monitoring dun sa, paano natin ngayon i-monitor yung basura na nagkagaling sa mga barko o sa water-based activity. Kasi number 1, nababantayan natin pwede natin i-screen out yung nasa land, pero paano yung nasa dagat? Yun. Tapos, isang major findings namin doon, syempre, saan ba nagmumula? Dapat may insight tayo. Saan ba nagmumula yung basura? Sa Pilipinas ba? O baka naman yung ibang bansa? Well, sa pag-survey namin, pag Southwest Monsoon, almost 90% nung basura na nasa island ay hindi galing sa Philippines. May galing sa Vietnam, Malaysia, China, at minsan as far as parang Indonesia and Japan, meron din. So, ibig sabihin, ang plastic bottle, hindi mo lang na-release sa Manila, hindi lang yan naabot sa mainland Manila. Potentially, pumunta yan talaga sa ibang bansa. Tsaka ang nature kasi ng plastic ay very sturdy. Years nga kung sinasabi nila na degrade. So, kapag hindi nalinis or hindi yan naitapon ng tama, pupunta yan sa kung saan. Daig pa tayo sa pag-travel, nakakaingit. At saka ang isang ibang mga peculiar na nakita namin doon, from the typical na basura na maliliit na handheld, pati mga nakita kami ng mga sobrang laking mga oil tanks. As in, siguro mga kasing laki lang ang truck, meron doon na napapadpad. Meron din yung mga alam mong commercial nets, yung hindi mo na namin maka-quantify kasi sobrang laki niya, yung enough na maka-trap ng whale or ng dolphin sa dagat, meron din doon. Tapos, hindi lang yan sa napupunta sa buhangin. Pag pumunta ka sa seagrass or dun sa corals, mapapansin mo, may iba mga basurang nakadikit sa corals saka sa seagrass
na na-encrust na. Yun, na magandang pag-aralan din kung ano yung effect na hindi lang pala sa buhangin na pupunta, pati sa kahit anong part ng environment sa marine, may mga basurang natatrap. Oh, grabe. So, guys, I mean, for everyone listening, tapon nyo na maayos yung basura nyo. Isang conclusion doon kasi ngayon, di ba, parang may geopolitical turmoil nga doon. Parang isa siyang symbol na yung lugar na yon, hindi lang kasi dapat yung resources yung iniisip i-manage, yung mga anthropogenic inputs natin na hindi kayang i-address ng isang bansa. Na parang positive or negative na nakikita dun sa area na yon. Kailangan multi-sectoral, multi-country yung approach para mapagyabong kung ano man yung andun. Hindi lang sa island, kundi yung andun sa buong area ng Kalayaan at saka Spratlys. Ayan, so thank you Kuya Bray. Ay! Thank you Kuya Bray. Ayan, so punta tayo, of course, Emrose. Ano ang specific na tinignan mo doon sa Pag-asa Island? Sisegundahan ko yung kay Bray na sinabi niya na kailangan natin i-manage ng maayos yung ating mga basura, yung waste. Kasi nakita rin namin sa resulta ng chemistry ng tubig. Kasi we conducted water monitoring for the time that we were there. Nag-conduct kami ng water monitoring for groundwater resource. So, yung sa akin, ang main topic naman namin, sa tulong ni Pao, nasagawa ko ito sa tulong ni Pao, ang tinignan ko naman ay yung epekto ng ulan, ng pagtaas at pagbaba ng tubig o yung tinatawag natin na tidal fluctuation, at yung human intervention or human activities sa limitadong fresh groundwater resource sa isla ng Pag-asa. I was hoping to use Pag-asa Island as a type locality for such study kasi the Philippines is an archipelago. And as an archipelago, marami tayong remote island and coastal communities. Yung mga ganitong pag-aaral ay napakahalaga for us to truly understand the natural existence of groundwater resource and how human intervention or yung mga gawain ng mga tao ay naka-apekto sa sustainability ng groundwater resource na ito. Actually, until now, utang ko pa rin nga ito kay Sir Ando. Pero for the initial results, yung observation and data na nakolekta namin ni Pao ay nagpapakita na ang tubig ng Pag-asa in general ay hindi siya safe for human consumption. It's contaminated by saltwater due to saltwater intrusion dahil maliit nga yung isla. Just like any other islands, very vulnerable sila sa saltwater intrusion. And Pag-asa is one of those islands. And dahil din sa waste na napoproduce, unfortunately, dahil sa waste na napoproduce ng tao, nagiging hindi malinis yung tubig na napoproduce, na na-extract ng isla. It's a very small island, so expected talaga yon. Kaya yung next step sana ron is to present possible alternatives kasi ang nakukuha na talaga nila ay halos seawater na. If walang maayos na filtration system, hindi talaga nila pwedeng gamitin, especially for drinking, yung tubig na na-extract nila. Buti na lang, merong silang maayos na filtration system. So, kung wala yung filtration system, basically wala silang potable water. Yes. During Odette, nasira yung kanilang central filtration system. So, for a couple of days, nag-resort sila na gamitin yung isa pa. And yun, may mga nagsabi na sumama talaga yung channel. Okay, kasi hindi rin pwede yung dadala ng fresh water doon galing Palawan kasi that's a very far journey. Yes, hindi siya sustainable din talaga. So, gaano katagal basically ang biyahe papuntang Pag-asa Island? Yung galing Manila, from what I remember, 3 days ata yun.
3 days going there. Depende kasi kung against or with the current. Of course, pag with the current, mas mabilis. So, mga 2.5 days. Pag against, 3.5, baka 4 na. That's galing Navotas Pier ata yun. So, bali sakay na kayo ng Kasarinlan. Kasarinlan na ba siya nun? Panata. Okay, sorry. MMY Panata. Panata, sorry. Nami-mix up ko na yung Pero anyway, yeah, okay. That's a very long journey. So, syempre hindi naman laging kalmado ang dagat, 'di ba? So, I could imagine may mga nahihilo. Marami. Lala. Tingin siyang palig ng ano tawag dun? Bonamine. Bonamine. Yan. Si Lala yun na yung candy ni Lala. Unahan sa taas ng ng barko. So, di ba na-mention ni Brian yung mga water brought in by water na pollution and trash. Tapos, one of the things of being an isolated island is wala silang proper waste disposal. So, besides saltwater intrusion, yung disposal lang nila ng waste ay nagtambak lang sila. They dug a hole, tapos linagay lang nila yung mga trash doon. So, yung trash nila, of course, included yung mga batteries, hindi lang degradables and whatever. So, yung mga chemicals na yan, nagsisipin din siya sa groundwater supply nila. So, that's one of the other contaminants. Oh, grabe. That's what you can expect actually from a very far-flung island na most probably hindi established yung proper waste management. So, I would assume pati yung sewage nila hindi rin ganun kaayos. Actually, Kit, meron sila talaga dating MRF. But then, because of Typhoon Odette, nasira siya. And before kasi, ang ginagawa nila, yung mga plastics, yung mga recyclable talaga, dinadala nila sa mainland yan. Tapos doon nila binibenta, kung ano pang ginagawa. Unfortunately, dahil nga sa Odette, and medyo tumalang din yung biyahe, hindi na nila magawa, nung time na nandun kami, hindi nila magawa regularly yon. So ngayon, nag-resort sila sa gano'n na itatambak na lang. Unfortunately, dahil maliit na isla nga siya, it could directly contaminate yung maliit din nilang water resource. So, hopefully, naayos na yun ngayon ng munisipyo or ng province ng Palawan. Kasi, nung kinausap naman namin yung community, sabi naman nila, meron namang effort daw na ayusin. Hindi lang kasi talaga siya madaling gawin. As for the, yung sa mga Poso Negro, ganyan, isa ring issue din yan. Although, marami sa bahay na nandun, meron sila nung malaki ng drum na supply ata din ng ng munisipyo. Meron silang kanya-kanyang ganon. Pero yun nga, dahil extreme yung weather doon, hindi rin siya talaga enough para sa isang maliit na isla to contain yung waste na napoproduce. Ayun. So, from what you've experienced, on the science side, from what you've looked at, let's go naman dun sa inyong mga personal, memorable experiences dun sa isla. So, ano yung mga pinatatawa ko yung feeling ko may i-share kayo, pero sige, ayan. Ano yung mga tumatak na experience na hindi nyo makakalimutan kahit tumanda na kayo? Mauna ako, Kit, kasi maiksi lang yung akin. Ako na. Kasi marami experience yung mga ako na. For me, it was a once in a lifetime experience. It was a once in a lifetime experience for all of us. So, mahirap talaga pumili ng isa lang na most memorable kasi yung buong experience itself, for me, it will always be memorable. Siguro yung most treasured ko na lang ay yung days na napapaisip ako how blessed I was to become part of such a big opportunity. So,
how blessed the Philippines is to have such beautiful gift from God. Yun lang talaga yung after nung cruise na yun yung iniisip ko. And isa siguro sa regret ko na hindi ko pa rin ma-publish talaga yung paper. Ayan, yun lang. Marami talaga, Keith. Marami talaga kaming masasaya, malulungkot, at hindi ko ang dami talagang nangyari sa Pag-asa Island. Kumbaga, it was so, parang yung sabi ko nga before, akala ko, dahil may routine kami, parang magiging mabilis yung araw namin doon. Pero parang naging very slow din siya. Kasi although may routine, parang late kasi nagsiset yung sun sa Pag-asa Island. Around 6 to 7 p.m. Tama ba, guys? Yes. Kasi nasa west siya, diba? So, late talaga. Yeah. Tama. So, yun. So, marami talaga kaming experience. Ano ba siguro yung tumatak talaga sa akin. Tinuruan kami mag-drive ng boat. Lahat kami tinuruan. Lahat ng skills, tinuro sa amin mag-drive ng boat, mag-ayos ng mga generator, mag-refill ng tanks, mag-ayos ng solar panel. Lahat kami yung gumawa nun. So, may one time, may free day kami, nag-drive kami papuntang sa east ng island. Tapos parang ang saya-saya talaga namin kasi first time magdadrive kami at doon kami sana magla-lunch. Parang sightseeing din. Pagpunta namin doon, grabe talaga kasi yung alon. Personally ako, na-stress talaga ako kasi talaga kung ano mangyari sa amin. Kasi isolated island. So, na-stress ako. Tapos, pabalik-balik yung boat. Gumaganon-ganon lang kami. Kasi hindi kami gumagalaw kasi yung alon pabalik sa amin. Tapos yung water, nilalabas na namin lahat. And then, at yun parang ako, hindi ko na alam yung gagawin. But, kaya namin. Si Rose po pala yung nag-drive ng boat. Ang galing niya. Ang galing niya, promise. Pero, grabe na talaga yung alon. Kasi bawal, I had to put up a brave face kasi nakikita ko si Lala, nagpapanik talaga siya. Tapos, si Bryce, si Dana, sila yung, maglimas, ano yung tawag dyan? Magtanggal ng tubig. Pero parang kami nasa, parang kami nasa, amusement park o nasa mga Enchanted Kingdom. Alam mo yung masaya. Ganong level kit. Binabato na kayo ng alon, pero pumapalakpak pa rin kayo. Ganun. Oh my God. Parang iiyak ako, tapos nag-open pa sila ng GoPro para mag-video. Walang sino yung nag-open ng GoPro. So, yung aming days sa East dapat, bumalik na lang kami. Nung bumalik kami, kumain kami somewhere sa island lang. Tapos realize namin, wala pala kaming dalang mga spoon and fork, mga plates. Kumuha ka namin ng mga puno, tapos yun yung ginamit namin na pang chopsticks. Si Kuya Brian, very innovative. Ginamit niya pang chopsticks. Pero kaming apat, medyo, ayun talaga. Hindi ko makakalimutan. Kasi ayun talaga, dun masasabi na, parang magkapamilya na talaga kami. Nag-share na kami kung ano pagkain namin. Yun, siguro, isa sa mga yung very tumatak. Traumatic kasi kaya tumatak. Parang buwis buhay pero masaya. Alam mo yung parang feeling mo mamamatay kayo pero masaya kasi yung feeling na buhay ka. Parang kami ata ni Dana yung last na nagsabi na balik na. Tapos nagpapanik sila na, tapos may dolphin sa gilid ko na nagsiswim. Tigilan. Grabe. Ang adventure. Ikaw na naman yung magko-console sa amin both. Parang, okay ka lang, Lala. Tapos, kung ano ang gagawin natin. Oh my God. Grabe na imagine ko yung itsura ninyo. Basta isipin mo, yung boat, nakaganon lang siya, gumaganon. Kasi binabalik kami ng alon. Grabe. Ang intense. Memorable talaga yan. Hindi mo talaga makakalimutan. Grabe. Masaya siya kasi na-survive namin. Pero kung may nangyari sa amin, yung dalawa namin,
meron kasing dalawang doon, meron kaming dalawang lab aides. Tapos, before pa kami umalis, talagang medyo kabado na sila kasi sila familiar sila sa lugar So, alam na nilang may something wrong. Pero kasi, malalakas loob naming 5 So, sige, push. Pagbalik namin doon, pinagsabihan nila kami. Yan. Shout out po kay Kuya Rafi at Kuya Raymond. Kuya Raymond, Kuya Rafi. Yes, hello po. We miss you. So basically hindi sila kasama sa sa boat adventure ninyo. Hindi. Siyempre, hindi sila kasama ron kasi kung nandun sila, malamang hindi kami natuloy. Hey, okay. Thank you, Lala. Sino-sunod na gusto mag-share ng memorable experience? For me, natawa lang ako. Like, puno-puno yung pantry pagpunta namin doon. Pero grabe, praise kung sino man yung bumili ng alak. Yun yung mga unang naubos namin. Alak. Thank you. Nakatulong yun. Pero for me, parang na-check niya yung isa sa bucket list ko, parang makakita ng dolphin, tsaka swim with them in the wild. So, mas talaga, ang ganda ng environment doon kahit medyo, Ano yung Ang issue, gano'n. Pero makikita mo parang, may patches na ang ganda na parang malayo talaga siya sa tao na naproprotect. May parts na protected, may parts na sira. Pero ang ganda ng parts na protected niya. Parang worth saving siya, gano'n. Okay. Ito yung kay Dana na dolphins. Tayo yung Dana, di ba? Pero kasi kaming isang time na kaming dalawang ni Dana, magsasurvey kami ng fish tsaka coral sa isang site. Tapos, yung bangkero kasi namin, matalas yung mata. Alam niya kung saan yung mga dolphins. So, dahil may time kami, pumunta talaga kami kung asan yung pod ng dolphins. Tapos, nag-stop kami sa gitna ng mga dolphins. Tumatalon talaga, pwede mo silang abutin. Pero ang catch nun, sabi nung bangkero namin, ni Kuya Raymond, Kuya Rafi, no? Kuya Rafi ata. Tumalong kayo, sabayan yung lumangoy. So, bumaba kami ni Dana, na may camera kami. As in yung mga dolphins nasa side namin, tas nasa ilalim namin habang nasa dagat kami. Noong una, gusto ko sa may experience kasi mukha siyang masaya. Totoo, kinatrapahan ako. Nakapit talaga ako kay Dana. Kasi malalim pero sa sobrang lalim, may kita mo, maliwanag pa rin yung ilalim. May kita mo kung gano'n ka, siguro more than 50 meters. Andun sila sa ilalim. Di ba, pag nakita sa taas kasi, tumatalon sila sa baba, para sa sila, medyo mabagal sila, parang nag-graze kasi sila, nagagawin sila ng pwedeng kainin. Siguro baka may mga shells sa ilalim na pwede nila makain. So, na-experience namin na bukod na nasa boat kami, andun kami sa itaas ng mga dolphins na nagsiswim. Wala, ang saya. Wala akong masabi dun sa mga experiences. Sobrang varied niya. Siyempre, Philippines is the center of marine biodiversity, hindi lang sa isla. Dun sa island, dati pag nakita ka ng pawikan, majestic siya. May point na pag nakita kami, pawikan, hanggang sa mamaya, almost every day. Hindi lang namin sa dagat nakita yung pawikan, nasa beach. May time na natulog lang kami sa beach, may kumakalos ko sa likod namin, pagkita namin may naglilay na turtle ng eggs niya. Meron kami nakitang dalawa na naghaharutan sa harap ng laboratory ng gabi, parang nagde-date siguro. Meron kami nakita na naglalakad lang sa dagat. Tapos meron kami nakitang mga newly hatched turtles na parang may kasi doon local initiative doon na kami mismo yung nagpakawala ng mga baby turtles sa beach para makapunta doon. Yun, tapos ano pa ba? Ano pa ba? Yun, tapos naman, isa sa mga negative naman, dahil nga malakas yung weather doon. Kasi medyo ginagawa pa yung station ng MSI, doon yung research station. So walang mga bintana. Yung mga pinto, hindi pa sa ayos. Tapos may time na umulan ng malakas. So, yung magawa kasi yung ulan, pumapasok talaga sa loob ng station. So, naghanap kami ng paraan. Buti na lang meron kami mga sako
meron kaming mga trapal. Yun, as in, para kami di kami scientists, di kaming construction workers. Umakit talaga kami sa bubong ng station, sa poste. Nagpupukpuk kami ng sobrang lakas yung bagyo. Pero nakatakot siya kasi ang lakas, masakit sa balat yung ulan. Pero nakakatawa kasi nagmamartilyo-martilyo kami. Nagsistapler kami ng mga trapal, ng mga kahit anong sako na makita. Ayan, sako. Naging creative kami dun. No? So, para lang hindi pasukin ng tubig yung loob ng station. Yun. Tapos, ang isa pang negative, kasi first time na may nag-long term na stay doon. So, wala pa kaming 3 days. Nasira yung solar panel. Tapos, ang lakas. Diba, island dapat peaceful. Pag nasisira kasi yung panel, strip yung panel, tumutunog siya ng malakas, nagbi-beep siya. Ito, na parang red alert. Yung kulang na lang magwala ka, ano nangyayari? Eh kasi nung time, pagpunta namin doon, wala pang may alam sa amin kung paano siya ayusin. So hanggang, kasi lang 12 hours running siya from siguro 9 p.m. to 9 a.m. tumutunog lang siya. Pero nakatulog na rin kami kasi ano gagawin namin? Sobrang daming memorable experience. I'll just say them all, to be honest, kasi mag-chime in na lang kayo. Sobrang dami talaga. So, yung mga good times, yung mga hardships, lahat yan, it helped us all get closer together. So, isa dun yung nag-seagrass survey kami ni Ate Dana. Tapos, nabasa yung cellphone ko. Tapos, that was 1 week into the cruise pa lang. So, 3 months akong walang cellphone. Tapos, yung sabi ni Brian na may bagyo. Tapos, inaayos namin yung walls, tsaka yung sa windows, meron yung trip din namin na nagsuscoop naman tayo ng water out of the boat going back. May birthday si Emrose, tapos nag-gitara yung mga military to greet her in the middle of the night. Tapos, yes! It's salubong! Yung birthday salubong. Tapos uminom kami ni Kuya Brian with yung mga sundalo, yung turtle din na naglalay ng egg. Tapos, yung Chinese Coast Guard na they were harassing us, yung ganun. Tapos, isa pa yung nagpagupit si Kuya Brian ng hair, tapos nagpakulay din na blonde. Tapos, meron din akong sunburn na 1 year bago mag-heal. Ang medyo, ito, share ko rin pala. Ang isa sa mga, kasi 3 months pa kami, ang naisip ko ng time, para kaming PBB. Kasi ang mga kama namin, literally tabi-tabi, na kapag huminga o humilik yung isa, maririnig mo kaagad. Minsan nga nakakatawa kasi pagkagising mo, mukha kaagad ako katabi ko kasi si Lala, makita mo kaagad mukha ni Lala. So, good morning, Lala. Kasi walang walls, isang malaking area lang siya, na magkakatabi literally. So kapag medyo wala ka sa mood ng isang araw, lalo na yung mga girls, nagsisynchronize yung kanilang mga mood swings sa period nila. Kawawa talaga silang dalawa doon. I mean, kami ni Paolo, talagang ayoko pumasok sa loob ng room, iba yung aura. Kasi naniniwala ako na ganun pala yung experience. No? So, like kaming wala ni Paolo. Yan, so parang, wala, minsan pag nasa common space ka, for one day, kaya mo maging civil, maging maayos. Pero pag wala ka sa mood, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita kakausapin ko din. Ganyan yung mga reaction. Pero siyempre nagbabati-bati naman kami after. Kasi kailangan. Yeah, tapos, isa pa pala. Diba, kasi wala naman kami tagaluto. Kami rin yan, breakfast, lunch, dinner. So, wala naman kasi tindahan doon na pwedeng bumili. Wala namang mga restaurant. So, may time na walang hiya, ito na naman ulam namin today. Bukas ito na naman. Next week ito na naman. Ang kulay lang namin ng kalabasa at saka malunggay kasi may tanim sila doon. Oh my God. May experience. Ay, may gusto i-share si Pao about kalabasa. Paulit-ulit. So, ang ginagawa namin, pa-creativean na lang na minsan yung spam, nagiging fried siya. Kung di siya magiging fried, pwede mo rin sa minsan lagyan ng toyo, pwede mo sa lagyan ng suka, or pwede mo pinakuluan para lang magkaroon ng variation yung pagkain natin. O minsan yung
Yung tuna na in can, gagawin kong parang canapes. Yan, gagawin ko parang hors d'oeuvres. Para lang maiba. Kasi parang wala na kaming, ano pa pang pwedeng gawin dito? Wala namang mall, wala namang cellphone, wala kasing signal masyado dun eh. Natututo kang mabuhay. Ang cellphone mo, pang text lang or pang one bar. Hindi ka pwede mag-mobile legends, hindi ka pwede mag-Facebook masyado. Ayun, so ano siya? Parang PPB / survivor ang peg na siya. Baka naman isipin nila may mga issue talaga tayong malalaki. Isa sigurong magandang nangyari sa amin. Yung mga character namin, at first kasi talaga, share ko na rin. At first kasi talaga, worried yung tatay namin, si Sir Ando, na magka-clash. Specifically kami ni Dana. Kasi parang kaming very strong, yung very alpha, yung personality. Pero, maski ako nagulat din ako na yung dynamics naming lahat, nagja-jive kami. Siguro it's one of the greatest things talaga sa experience na kahit na may mga issues, mabilis na nare-resolve kasi nandun yung pag-intindi namin sa isa't isa. Kasi nga, shared experiences. So, naiintindihan namin na dahil lang to sa experience natin ngayon kung bakit nangyayari yan. So, maayos yung dynamics namin 5. Synergy. Yes. Synergy. Pero, teka, balik tayo dun sa kalabasa. Ano Paolo, yung isi-share mo daw sa kalabasa? So, oh my God. So, diba, yung mga supplies namin, dinala namin galing Manila. So, of course, yung mga unang mabulok, yung mga veggies. So, isa sa mga yun ay kalabasa. So, may 3 days na breakfast, lunch, dinner, kalabasa talaga. So, ever since then, hindi na ako kumain ng kalabasa until now. Grabe naman to si Pao. Pero nagustuhan mo naman yung ginawa kong gelatin na kalabasa. Buti naman, magaling ang luto yung mga kasama ko. Unlike me, nasunog ko yung fried rice. Yung show ni Pao. Meron din yung dynamite fishing habang nagda-dive tayo, diba? Oo. Yeah. Yun rin. Kasi as a panicker of the group, agad yung nakaramdam na, sak, may tumutunog, parang nagtitik. Sa malayo. Pero napipil namin. Nilapitan ko si Kuya Bray na mag-a-abort kami. Tapos, layo na ni Ate Dana kasi sa'yo naglalay ng Transec. Underwater to. So, sinabihan ko si Ate Dana na, abort na. Yung panic ko, medyo weird yung sulat ko, hindi niya naintindihan. Bumalik pa siya. Kasi ang ganda kasi nung area na yun yung one of the areas na protected, diba? So, hindi protected but more siguro na preserve yung area. So, so yun, yung sabi, binalikan ko ulit si Ate Dana na sabi ko, abort na kasi may tumutunog. So, yun. So, nalaman na namin may ano siya, medyo malakas yung tunog. Kasi yung naka-experience ako ng magda-dynamite fishing, may tunog pero hindi ka, yung G-force ba tawag dito, hindi ka ma-affect dito. Yung shockwave. Dito talaga maramdaman mo medyo gagalaw din yung katawan mo pag may nag-boom. After ilang seconds, matutulak ka talaga sa dagat. May gagalaw ka kasi alam mong shit, malayo technical siya dapat, pero yung waves niya, yung shockwave niya, umaabot sa amin. Tapos, eventually, nung sa ibang days namin, may nakita pala namin may mga foreign boats. And actually, local, no? Mga local boats na taga Mindanao na nagda-dynamite fishing pala doon sa area. Ayun. Kaya ang ginawa din namin, another experience, naging science educators naman kami. Nagpatawag kami ng in-invite na, instead na parang, una sinumbong namin sa Coast Guard. Pero syempre, nagtatrabaho lang naman, tsaka syempre lack of knowledge. So, we took the higher moral ascendancy. Imbes na i-reprimand sila, ginawa, in-invite namin sila, nagkaroon kami ng mini-talk sa island, nagkaroon kami ng mini-symposium, bakit maganda ang Pag-asa Island? Bakit magandang protektahan? Ano ang roles ng coral, seagrass,
ano ang dapat iwasan tulad ng dynamite or illegal fishing. Tapos nakinig naman sila. And at the same time kasi isipin mo naman ang kailangan din nila sustenance. Kailangan kasi bumabagyo ng time na hindi sila pwede makapangisda. Nag-resort sa illegal fishing. Ang ginawa ng locals, after nung talk, pinakain din sila. Yun. Binigyan din sila ng mga food items. Oo. Nagbigay din tayo ng food. Kasi nga naman, minsan sa hirap ng buhay. Ayun yung ibang mga learnings na hindi makikita sa science Yung, kasi parang kailangan nila mag-survive. So, minsan nag-resort talaga sila sa pero kailangan nila mag-survive. So, ayun nga, medyo there needs to be a balance between the science that we do and the social aspect, kumbaga, ng mga stakeholders or our fellow countrymen talaga, na kailangan mo intindihin kung ano yung sitwasyon nila, bakit nila ginawa yun. Kasi for our part, syempre, we're very consumed with the science that we do. It's really important also to acknowledge and be sympathetic in a way doon sa plight ng ating mga kababayan na hindi naman gaanong nabiyayaan ng yaman. Although, ayun, may skills, pero minsan maling paraan yung ginagamit para mabuhay. And grabe yung experience. Bow. Hindi ko kaya mga nangyari sa inyo. Like, kaya mo yun. Lalo na kung may magandang support system ka, kaya mo yun. Basta good yung pag maganda yung team mo, okay naman. Yeah. First job ko yun out of college. Grabe. First job mo pa, Paolo. So, parang ano talaga, parang tinapon sa malalim na part ng dagat. Welcome, yan ang baptism mo. Asan ka na ba ngayon, Pao? Nga, good question. In between jobs, pero conservation. Okay. So, yeah, at least in line pa rin naman, 'di ba? Nandun ka pa rin sa science and that's really good. Siguro last question na tayo. Ang dami na rin kasi nating na-share and then ang dami nating learnings na natutunan. And personally, ang dami kong learnings na natutunan sa inyo. What would be your advice to aspiring researchers who would want to, in a way, do fieldworks, especially siguro in not just in marine science, pero in all fields of science? Ano yung mapapayo ninyo with in connection to your experiences in Pag-asa Island? Siguro unahin natin si Dana. As for me, parang ang ganda ng Pilipinas and maganda siyang i-survey. Maraming areas pa tayong pwedeng i-survey. Pero it comes with challenges. So, magandang flexible ka, magandang marunong ka mag-adjust. And, yun, like, hindi lang siya science. Na mag-social community din. At saka, behavior natin, parang, yun lang. Ang ganda ng Pilipinas. And, maganda pa, kailangan niya ng conservation. Pero sana hindi lang yung puro science lang. Mas wholesome din, may social aspect din. Ayun. Maganda ang Pilipinas. Pasok Angeline. Charot. Thank you, Dana. Ikaw naman, Kuya Bray. Siguro yung pagiging marine scientist, kung gusto talaga ng research, i-pursue nyo. Kasi, number one, archipelagic tayo. Sabi nga ng director namin, sobrang kulang ng ratio ng marine scientist sa number of islands, the number of Filipino people. So, if you want to pursue it, go for it. Pero syempre, kailangan may passion ka rin. Tapos siguro, ang next na advice ko, from that passion, you build on the issues that comes with it. Kasi una, ba-attract kasi maganda nga Pilipinas. Pero coming from kay Dana, doon mo marirealize na maraming issue. So as a marine scientist, hindi lang sa dapat ina-appreciate mo yung ganda,
tinutulungan mo paano siya i-conserve at yung mga challenges natin like halimbawa ngayon yung coral bleaching, yung overfishing, yung irresponsible na coastal development. Maraming magagawa ang isang marine scientist, hindi lang sa pag-describe ng biodiversity, kundi doon sa paano natin i-conserve, i-preserve, at saka i-put into pedestal yung Philippines, not just as the world's best diving destination. Nasa tourism industry pa rin yung work ko ngayon, not just as the best diving destination, but also the country with the richest marine resources in the world. So from our wisest of the group, punta tayo sa youngest, Paolo. What advice can you share? So for me, siguro, besides practicing like field skills and technical skills, important din ang social aspect. So making friends, having a good relationship with the people around you, and also the people in your environment. This includes like for us, yung mga people on the island, yung mga military. If you're in the field, like when we go to the jungle, yung mga IPs and whatnot. Tapos, important din ang mga home skills. So, wag maging like me na hindi marunong gumamit ng washing machine or magluto. Tapos, pumunta doon. And also, don't be afraid to try. Like, the greatest risk of all is never to risk. You can always try and learn. Yun. Yes. Try and try until you succeed. Siyempre, hindi ko sinabi yung isa. Okay. Ayun. So, thank you, Paolo. Lala. Yung gusto kong i-impart sa younger generation, especially when it comes sa aming experience sa pag-asa, is yun nga, sabi nga nila Ate Dana, ni Brian and ni Paolo, is to not only know your science, but also know where you're going, understand the community as well. Kasi sila naman after you do your science, yung community naman kasi yung magbe-benefit at sila yung what you call this, sila yung magko-continue nung pinagsimulan natin. So, making friends, kasi through friends, sa community, doon mo ma-impart yung information from you, yung knowledge natin about science, and sila din mag-impart ng knowledge nila about their community, about their environment. Kasi mas doon natin maiintindihan kung bakit nangyayari yung mga different na nangyayari sa environment nila. So, yun, and si Emrose na lang Emrose, ka ba magsasabi? Ito na. Hindi ko kayanin. So, kasi malapit din kasi talaga sa puso namin yung community and siguro hindi lang kasi kami yung mga scientist na ganito. Marami tayo sa Philippines na doing science for the people. And isa siguro sa mga scientists na naging really one with the community is si Warner Carag. And we just want to dedicate yung work natin sa community and of course sa memory ni Warner Carag. And so, medyo kinakabahan ako magsabi nito, but isa kasi si Warner sa mga tao na nag-push through ng rights and plights ng mga research assistants. Kasi to be honest, although kulang nga yung RA sa Philippines, kulang yung naggagawa ng science, kulang din yung support kasi. So, kailangan din kasi natin ilaban yung support sa mga scientista ng bayan natin. Kaya, ipatuloy natin ipaglaban ito at pagpatuloy yung sinimulan ng group ni Warner. Thank you, Lala, for shedding a light
sa ilan sa mga problema ang kinakaharap ng mga scientista dito sa Pilipinas. Of course, hindi naman hindi ito yung nakikita sa media na portrayal ng scientists. They see only the good side. They only see the more siguro yung labs, ganyan. Pero hindi nila alam that in the Philippines, it's not like that. It's really hard. Unang-una, kulang ang ating mga trabaho para sa atin. And that's really important for you to build a good science and technology backbone for a particular country, any country. Kailangan ng suporta sa pagkakaroon ng trabaho, sa pagkakaroon ng maayos na pinagkukunan ng pambuhay. And Warner was one of those people that really pushed for the well-being of research assistants during the pandemic. And it's sad na wala na siya. But we all, I think, ako personally, I really think about what Warner is pushing. So, ayan, in our own little way, I think we can all contribute in pushing through what Warner has started. Ayan. So, Warner, kung nasan ka man, rest in power. We love you, we miss you, and thank you for everything. Okay. Emrose, ikaw, any words to add and advice to our listeners? Okay. Medyo bigat. Ang bigat nun. Kuya Warner was also a good friend na nakilala ko talaga. When nasa Leagues pa lang ako, kilala ko na siya. And he's always been someone na has always been a smiling face to everyone. Yun talaga si Kuya Warner. Ayan. Anyway, for my last thoughts and final thoughts and message, siguro sa general audience na lang, clear pa ba ako? Clear pa ba yung audio? Kasi medyo naglalag yung itsura naman. Yan. So, for my final thoughts and message for the general audience, we only have one country, one West Philippine Sea, and one ultimate chance na protektahan at i-preserve yung tubig natin, yung resources natin, yung kalupaan natin for this generation and for the next generations of Filipinos. Atin ang West Philippine Sea, atin ang mga isla, ang tubig at ang yaman dito. At higit sa pagiging tungkulin, karapatan natin bilang mga Filipino na ito ay tuklasin, na ito ay pag-aralan, pagyamanin at protektahan. So, from the words of UPMSI's founding father, the late national scientist, Dr. Edgardo Gomez, let's not give up on the fight on West Philippine Sea. Let's not give up on Filipinos. Kaya ating karagatan, tuklasin natin at ating alagaan, West Philippine Sea, ating patuloy na ipaglaban, padayon at mabalos. Ayun. Thank you very much, guys. In behalf of Paul and the rest of Behind the Science podcast and Marine and Earth Science Learning Hub, thank you very much for sharing your story. And I couldn't have said anything better than what Emrose has already said. Yun na yun. Tuldok na yun. Again, thank you guys. And for our listeners, we hope you enjoy our episode today. Kung gusto nyong maging guest, just scan the QR code on your screen at mag-sign up. Baka malay mo, ikaw naman yung next na kausap namin. So hanggang sa muli, until our next episode. Thank you. Bye. Bye. Bye.